At tayo po muna magkasang dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubuko ng mga biyaya. Sa pangunan dalangin ng taong nilangisan, aming minamahal dinagaan ng Pastor Evangelista Will Ahmed and Papa Uga. Misa pa kaming nagpupunan kapasalamat sa bawat yugto na aming banal gawan, pinagpati ng isan sa iyong patuloy na pagkilo sa aming kalagitnaan, patuloy ka na sa amin sa tutuwin o Diyos, hallelujah. Subalit bago po yan, misa pa kami buong pagpapakumaba, himingi ng kapatawaran sa lahat ng amin nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansan sa banal kalooban, patawaran po sa amin o Diyos, hallelujah. At sa bahagi ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay sa kanang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Hesus. Ikaw po ang maglaga ng mga tamang salita sa aking bibig, daluyan ng spiritual para siyempre kamanaan namin, tindihan na aming minamahal, iniibig ng mga baguhan, mga bisita, mga datiyan, maging sa aming blessed viewers, ito aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa aming pinagkakasang sinasaway ang lahat ng masamang espiritu ng hadlang ng kaaway, damas of hinders at doesn't believe, cast out from us and bind the power of darkness and anoint the word, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Kristo at unang tigil sa lahat, ako'y nagpapabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubuko ng mga pagkapala. And we give the more honor and respect to our dearly beloved honorable parents in the Lord. And we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved honorable Pastor Evangelista Almeida, the entire of God. And we always treasure also remember the blessed memories and teachings of Pastor Almeida. Greetings and respect to all the beloved children of the Almeida family in the Philippines as well as in US and Canada. At sa lahat din po ng ating mga iniibig na mga kapamanggawa, mga kapatira, mga iniibig na mga bisita dito ngayon, mga sa ating beloved viewers throughout the world, a pleasant evening and welcome to the family of God. And advance happy birthday po, beloved Matt. Happy birthday po. Praise God. Pagpalay ka naman po, patuloy kang bigyan ng kalusugan, kalakasan, patuloy kang gamitin ating pinakamahal po noon. Praise God. Yung Panginoon ng mundo. Praise God. Mga inibig, every time the New Year comes, peoples and nations of the world are seeking and aiming high to achieve the road to peace and prosperity. But most of them fail because they never seek and serve the one true living God, our dear Jesus Christ. Mga inibig, sa tuwing magpapalit ng taon, ang mga tao at mga nasyones sa iba't ibang panig ng mundo ay naghahangad ng kapayapaan at kasaganaan sa kanilang mga buhay, subalit sila po lahat ay nangabigo sapagkat hindi nila hinanap at pinaglingkuran ang ating nag-isan sa buhay sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At tayo pinagpasal at pinagpala sapagkat nalaman natin, natutunan natin sa pangaral ng propeta ng Diyos, preaching the word of God with power and anointing, mainibig ko, lahat tayo ngayon ay talaga naman pong nagtamasa ng mga grabing pagkapala, kapayapaan, kagalakan at tagapagmana pa ng buhay na walang hanggang. Kaya kung ating mababasa po dito sa 3 John chapter 1 verse 2, kaya nilaman po. From the book of 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. God bless you. Ikatlong Juan, Kapitulo 1, versikulo 2. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Purihin po ang pinakamalapanan. God bless mga kapatid, and God bless His Word. And the Bible says also in Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ang aklat na ito
ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginawa ng iyong lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting pagkatagumpay. Palakpakan mo natin pinakamamala panahon at magsabing, praise the Lord! So napakaliwanag mga inibig ko, yung hinahanap ng mga tao ng daan ng kapayapaan at kaginawahan ay kanilamang matatagpuan kung kanilang paglilingkuran ng ating pinakamamahalapan. Sapagkat triple blessing ang pangako ng Diyos sa ating nabasa. Ibig ko, pagkapalang physical, material, at spiritual pala, na kung saan ito ating matatamo kung tayo po'y patuloy na susunod at isasagawa at uunawain lagi ang banal na kalooban ng ating mabay Diyos na buhay, mga inibig ko. Lahat yan ay ating makakamtan. At dito hindi nagkulang ang ating dearly beloved person, the whole Almeida family, may inibig ko. Na tayo tinuruan pinangaralan kung paano natin makakamtan yung daan ng kaginhawaan at kapayapaan na ito'y hinahanap ng maraming tao sa iba't ng mundo, subalit silang lahat ay nangabigo. Subalit tayo na nangauna na sa gawang ito, tayo itong pinagpala, kaya marapat lamang din natin na maipagsabi ang dakilang kabutihan ng ating mahal na Panginoon na ating nakamtan. At lagi natin alalahanin, mga inibig ko, always remember this one thing, that the blessing of the Lord, it make it rich, and He added no sorrow with it. Ang pagkapala ng Diyos, mga inibig ko, ay nagpapayaman. At magsabing praise the Lord. At kailanman, hindi niya idaragdag ang kapanglawan. Ano po sabi dito sa Proverbs chapter 10 verse 22? Kaya nilaman po. From the book of the Proverbs, chapter 10, verse 22. The blessing of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow with it. God bless you. Mga Kawikaan, Kapitulo 10, versikulo 22. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. At magsabing, praise the Lord! So nang makaliwanag mga inibig ko, na ang pagpapala ng ating dakilang Diyos na buhay ay nagpapayaman. Ito po'y mangyayari lamang kung ating susundin ng katuwid-tiwiran ang banal na kalooban ng ating pinakamamahalapan. At kaya naman sabi ito, hindi niya idaragdag sa iyo ang kapanglawan, mga inibig ko, kundi ang kagalakan, kasiyahan, kapayapaan. Ito'y ipagkakalob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakinggan natin ang napakaraming mga patutuo kanina, mga inibig ko. Ang sabi niya kanina, isa sila sa pinakamahirap na mananampalataya sa banal ito na sila ay maligtas sa gawang ito. Subalit ng kanila pong sinunod at isinagawa ng buong katapatan without any mental reservation but rather with open heart ang banal na kautusan ng mahal na Panginoon, may inibig ko. Napakinggan natin, isipin mo, yung tricycad, barya-barya lang ang kinikita doon, mga inibig ko. Minsan, arawan ka, ulanan ka, mga inibig. Subalit, sinunod nila, mga inibig ko, yung turot aral ng ating minamahal ginagalang ng Pastor at Bilabis Honorable San Pastor Linsan Meda, mga inibig ko. At natamasa nila, mga inibig ko. Yung dating tricycad ng kanilang negosyo, ng kanilang paghanap buhay, pinalitan na ng mahal na Panginoon. Ngayon, mga inibig ko, kotse, SUV ng mga sasakyan, pagkatapos yung sila nangungupahan ng halos-halos hindi sila makabayad, may inibig ko ay nandoon na talaga naman pong lalong pinagpala ng maraming mga tahanan. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Nandun pa yung proteksyon, pag-iingat lagi sa mga kapamakan, mga aksidente, may inibig ko. Pag tayo lagi maglingkod ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya triple blessing ang pangako ng ating dakilang Diyos na buhay, may inibig ko. Subalit kung tayo naman po ay hindi maglilingkod ng buong katapatan, may inibig ko, ay hindi mo makakamtan ang kapayapaan at yung daan ng kapayapaan at yung kasaganaan, kundi bagkos, andun ang kahirapan, kapanglawan, kalungkutan, mga inibig ko. Kaya nga, ang tanong ay, why do men suffer, experience from poverty and sorrow instead of blessing? Bakit po ba dumarating ang kahirapan at kapanglawan instead na yung pagkapala sa tao? Ano po ba ang naging dahilan, mga inibig ko?
Ito ang dahilan. Basahin po natin sa 2 Chronicles chapter 29 verses 6 and 8. Kain lamang po. From the book of the 2 Chronicles, chapter 26, verses 6 and 8. For our fathers have trespassed and done that which was evil in the eyes of the Lord our God, and have forsaken him, and have turned away their faces from the habitation of the Lord, and turned their backs. Verse 8, wherefore the wrath of the Lord was upon Judah and Jerusalem, and he had delivered them to trouble, to astonishment, and to hissing, as ye with your eyes. Amen. God bless you po. Ikalawang mga taga-kronika, Kapitulo 29, versikulo 6, talon sa 8. Sapagkat ang ating mga magulang ay nagsisilangsang at nagsigawa ng masama sa paningin ng Panginoon nating Diyos, at pinabayaan siya at itinalikod ang kanilang mga mukha sa tahanan ng Panginoon at nagsitalikod. 8. Kaya't ang pag-init ng Panginoon ay dumating sa Juda at Jerusalem, at ibinigay niya sila upang hamakin sa atsanman, upang maging katigilan at kasutsutan, gaya ng inyong nakikita ng inyong mga mata. Purihin ang ating pinakamahal. God bless you, mga kapatid. Everybody praise the Lord. Yung tanong natin, bakit po ba dumarating ang kapanglawan at kahirapan? Instead na yung pagkapala sa tao, ano po ba naging dahilan ito? Yung naging dahilan sapagkat, ang sabi ng Biblia, na dahil ang ating mga unang mga magulang nagsisalangsang, nagsigawan ng masama at nagsitalikod, nagpabaya sa kanilang paglilingkod, kung kaya't ang galit ng Diyos ay dumating sa kanila at hanggang sa ating panahon ngayon. Ang mga tao ay nagsusumikap, grabe, trabaho sa gabi, trabaho sa araw, mga inibig ko, nagtitriple job pa, mga inibig. Subalit, wala pa rin, kapos pa rin. Sapagkat hindi kasi nila hinanap ang katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung kaya nandun pa rin sila sa kahirapan, kapanglawan, mga inibig ko. Subalit tayo na pinagpalan na ating nahakikilan sa buhay, totoong andun lagi yung kasiyahan, kagalakan, kapayapaan, yung kaginhawahan na nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya pag ang tao ay nagpabaya at patuloy na gumagawa ng kasamaan, mga kasalanan sa harapan ng Diyos, yung galit ng Diyos ang kanilang maranasan. Ano yung galit ng Diyos? Yung dumarating na galit ng Diyos, yung pong sa mga magitan ng mga kalamidad, mga salot, mga lindol, mga inibig ko, mga bagyong malalakas na kumikitil ng maraming tao, mga inibig. Subalit kailanman ang Diyos ay walang kasiyahan sa kamatayan ng mga tao masama, kundi ang mga tao ay manumbalik at magsipagsisi, mga inibig ko, upang makamtan nila yung daan ng kapayapaan at kasaganaan na gumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya suwing papasok ang panibagong taon, yung tradisyon ng ating relihiyon, mga inibig ko, bibili ng mga maraming prutas sa mga bilog-bilog, mga inibig ko. Ipapasok sa kanilang tahanan. Hindi nila alam ang pinagyayaman lang nila, yung nagbebenta ng mga prutas, mga inibig ko. At pagkatapos, katulad ng panahon natin ngayon, 2 araw mula ngayon, mga inibig ko, kagabi pa, may naglalakad na ng mga nakayapak, mga inibig ko, sa pag-aakalang ang kanilang layunin, mga inibig ko, sa pag-aakala nila na sa kanilang pupuntahan na lugar na yan, ay sila ay magkakaroon ng daan ng kapayapaan, kasaganaan, at yung kanilang mga kahilingan na makaramdaman na igagaling, mga inibig ko. Subalit ito'y maling turo ng tradisyon ng relihiyon, mga inibig ko, na hanggang sa mga oras ini-embrace ng mga tao, mga inibig ko. Kaya kahabag-habag, mga inibig ko, ay may warning ang ating pinakamamahal na Panginoon, na sabi ng banal na kasulatan, mga inibig ko, na ang sabi dito, mga inibig, Deuteronomy 28:14, and thou shalt not go aside from any of the words which I command thee this day, to the right hand or to the left, to go after other gods to serve them. At huwag kang lilihis sa anuman sa mga salita na aking inutos sa inyo sa araw na ito, sa kanan o sa kaliwa, upang sumunod sa ibang mga Diyos na paglilingkuran sila.
Ibig sabihin, diretso lamang po tayo at huwag na po tayong balikan yung Diyos na ating kinagisnan na ito naman po ay wala naman pong kabuluhan sapagkat ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na mga larawan, ina nyo na maging mga kahoy, ito po sabi ng Revelation 9:20, ito po ay pagsamba sa demonyo. Kaya noong unang mabasa ko ito, mga inibig ko na mapakinggan ko ito, lahat ng mga rebulto sa aming tahanan, inalis ko kaagad sapagkat ayaw ko na ang Diyos ko ay demonyo. Ang gusto ko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nakalaya kami lahat sa mga kahinaan, sa lahat ng mga karamdaman, may inibig ko, pinagpanalubos ng ating dakilan sa buhay. Kaya nga may inibig ko, upang makamtan natin ang daan ng kapayapaan at kasaganaan at kaginhawahan, ano ang ipinagagawa ng Diyos na dapat natin gawin? Ano po sabi dito sa from the book of 2 Chronicles chapter 30 verses 9 and 8 and Psalms 34 verses 14 and 15. Kaya lamang po, Awit 34, 14, 15 at saka Ikalawang Kronika 39 at 8. 2 Chronicles chapter 30, verses 9 and 8. If you turn again unto the Lord, ye brethren, your children shall find compassion before them that lead them captive, so that they shall come again into this land. For the Lord your God is gracious and merciful, and will not turn away His face from you if you return unto Him. Amen. From the book of Psalms, chapter 34, verse 14 and 15. Amen. Depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. The eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. Amen. God bless you po. Mga taga-Kronika, Kapitulo 30, versikulo 9, balik sa 8. Sapagkat kung kayo'y manumbalik sa Panginoon, ang inyong mga kapatid at ang inyong mga anak ay mga kasumpong ng habag, sa harap nilang nagsibihag at magsisibalik sa lupaing ito, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay mapagbiyaya at maawain at hindi tatalikod sa kanyang muka sa inyo kung kayo'y manunumbalik sa Kanya. Ngayon huwag kayong maging mapagmatigas na ulo na gaya ng inyong mga magulang, kundi magsitalaga kayo sa Panginoon at magsipasok sa Kanyang santuaryo na Kanyang itinilaga magpakailanman, at kayo'y maglingkod sa Panginoon ninyong Diyos upang ang Kanyang malaking galit ay maalis sa inyo. Mga awit 34, versikulo 14 hanggang 15. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid. So ito po ang pinagagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon na dapat gawin ng lahat ng tao, maging ng ilang Kristiyano na urong-sunong pa sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung nais natin makamtan yung daan ng kapayapaan at kasaganaan, mga inibig ko, ang sabi, kung ang tayo magsipanumbalik at magpakumbaba at magsisi, makakasumpong ng habag ng Diyos sapagkat siya mapagbiyaya at maawain Diyos. Kaya huwag pong mapagmatigas na ulo, gaya ng ating mga naunang mga magulang, kundi bagkos mapaglingkod sa Diyos, mapagkumbaba, mga inibig ko. Sa ating panahon ngayon, mga inibig ko, ang mga tao na hindi naglilingkod sa dakilang Diyos, maging sila lang mga Kristiyano, andun ang katigasan ng mga ulo, ang katigasan ng kanilang mga puso. Nakita na nila, mga inibig ko, narinig na nila ang mga dakilang himala sa gawang ito ng Jesus Miracle International Ministry, mga inibig ko. Ang gagawin na lamang nila ay lumapit at maglingkod sa ating mga napanon. Subalit, pinagmamatigas pa nila kanilang mga puso. Pinagwawalang bahala ang banal na salita ng ating mga napanon, mga inibig ko.
Kaya sa ating mga iniibig ng mga kababayan sa paligid, ito ang dakilang pagkakataon. Kung kayo nasa balik ng karamdaman, mabigat na problema, suliranin, kung nais nyong makalagang kayo dyan, mga inibig ko, lumapit kayo at maglingkod sa ating pinakamamahal at sa tiyak na bagay, kayo man din pagkapalain katulad ng aming pagkapala na nakamtan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ko ng banal mga kasunatan, mga inibig ko, lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habunin mo. Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga mamatit at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Kaya't ang daan ng kapayapaan at kasaganaan, kaginhawahan ay patuloy lamang pong makakamtan kung tayo po ay hindi maging matigas ang mga ulo at mapaglingkod at mapagkumbaba at laging nanunumbalik at nagsisisi at lumalayo sa kasamaan. Yan po ang mga pangako na Diyos na makakamtan po natin. Kaya gumawa po tayo lagi ng mabuti. Ano yung mabuti? Ipagsabi po natin ang dakilang kabutihan ng Diyos na tayo dito pinagpala, binago. Ang ano ang mabuti? Na tayo po ay lahat ng anumang pong proyekto ng ating banal na gawain, tayo po ay makiisa, lalo pa sa nalalapit na 50th anniversary natin, 1 buwan na lang halos mga iniibig ko. Napakabilis ng araw, mga iniibig ko. At wala nang ibang gagamitin sa panahon ito upang ang mga tao ay makalapit at magkaroon din sila ng kaligtasan at makamdan din nila yung hinahanap ng daan ng kapayapaan at kasaganaan at dito'y maglingkod sila sa ating pinakamamahal na panahon. At pag nagawa natin ang mga bagay na yung ibig ko, ang pangako ng Diyos. Ano sabi dito sa last verse? Deuteronomy chapter 28 verses 12 and 13. Maganda na po mamawit, manugtog. Last verse na po yan. From the book of Deuteronomy, chapter 23, verses 12 and 13. The Lord shall open unto thee his good treasure, the heaven to give the rain unto the land in his season, and to bless all the work of thine hand, and thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. And the Lord shall make thee the head, and not the tail, and thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath, if that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day, to observe and to do them. Amen. Sa Tagalog po. Deuteronomio Kapitulo 28, versikulo 13 o 12 hanggang 13. Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit, upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay. At ikaw ay magpapahiram sa maraming bayan, sa maraming bansa, at ikaw ay hindi hihiram. At gagawin ka ng Panginoon ng ulo at hindi buntot, at ikaw ay magiging ibabaw lamang at hindi mapapasa ilalim, kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking inutos sa iyo sa araw na ito na iyong sundin at gawin. Purihin po ang ating pinakamalawang. Palakpakan mo natin dakilan sa buhay, yung buhay na palakpak para sa ating pinakamalawang lahat. Magsabing, praise the Lord! Kung atin daw pong susundin at gaganapin ang lahat ng kautusan natin mahal na Panginoon, ang sabi ng Banal bubuksan ng dakilang Diyos ang langit sa lahat ng kanyang mga anak na tumatalima sa lahat ng kanyang utos. Kahit na tagtuyot, mga inibig ko, sa lugar mo, paulanin niya ng ating mahal na Panginoon. Ibubusan Diyos ang grabing pagkapala. Ang sabi ng banal kasulatan, hindi ka mangungutang, ikaw ang magpapautang. Hindi ka maging buntot, ikaw ay mapapasibabaw lagi. Napakinggan natin mga kapatiran natin mula sa pinakamabang posisyon, ginawang mga manager, operation manager, mga inibig ko, mula sa kahirapan, pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sa buhay. Nakamta nila yung daan ng kapayapaan, kasaganaan, kaginawahan, plus yung kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Kaya sabi pa ng banal na kasulatan sa Job chapter 36 verse 11, mga inibig ko, sabi ito, if they obey and serve Him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasures. Kung sila ay makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginawahan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Palakpakan po ating pinakamamahal na panahon. At yan po yung mangyayari lamang
Sundin natin ng katiwid-tiwiran ang itinuro sa atin ng ating minamahal ginagaran na pastor at beloved na po Pastor Alameda, beloved whole Alameda family, manibig ko, santyak na bagay. Nasa atin lagi yung daan ng kapayapaan, kasaganaan, kaginawahan, plus yung kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Tayo po lahat tayo tumayo, manibig ko, and we are all inviting the beloved visitors to please come forward. Dito po kayo sa harapan, magyan sa paligid, yan po sa mga gate. Pwede po kayong pumasok dito, mainibig ko. Lalayan kayo ng ating mga beloved choir members habang tayo po yung maawit ating pong damahin na presensya ating malapanan. Unawain natin ating awitin. Amen, praise God. Nagpatunay nila. Tayo lamang talagang iniibig ng ating mahal na Panginoon. Tayo pala tayo tumayo, mainibig ko. Sa ating mga bagon, dito na po sa harapan. Amen, praise God. Habang tayo maawit at habang binibigyan pong pagkataon sa aking beloved co-preacher, Brother Joey.